Hello! Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Pag-aaralan namin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung ikaw ay interesado, ito ay posible na huminto. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng korporasyong sinasaliksik ng mas malapit. Ngayon ay ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon, Supernus Pharmaceuticals, ticker SVM. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula Mayo 27, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Supernus Pharmaceuticals na bibilang sa subkategory Neuro, 64 na organisasyon ang lumahok sa pagtatasa na lubos na kinatawan. Titingnan natin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 9.5 sa 10 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 1.6 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na score para sa US stock market sa kabuuan ay 1.5 points. Laban sa score na 9.5 para sa Supernus Pharmaceuticals. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Supernus Pharmaceuticals Inc. at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit 12 buwan ang mga pagbabahagi Supernus Pharmaceuticals nagpakita ng pagbabago ng 14.4%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 1,123.6%. Market capitalization ng organisasyon Supernus Pharmaceuticals nagkakahalaga ng 1.8 bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subkategory ay $67 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $1.03 bilyon. Na may subkategory capitalization na $29 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Supernus Pharmaceuticals Inc. sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 2.62%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 3.523%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti 1 point. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga obligasyon sa utang na $0.031 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 3% ng kapital ng kumpanya. Rating ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 20. Average para sa subkategory 0. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $62 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa $140 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average sa subkategory ay 4.2. Market value to revenue ratio score kumpara sa subkategory score, good, 0.5 points. Ang kita sa huling 12 buwan ay $670 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $140 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay 9.3%, na may average sa subkategory na -16.4%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 4.163%. Na 55% higit sa bahagi ng market capitalization.
Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $2,666,000, habang para sa subkategory ito ay $4,124,000. Pagsusuri ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay $71,800. Average sa subkategory, minus $160,400. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $971,000. Sa subkategory na $977,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 7.5%, kumpara sa subkategory average na 5.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 49% para sa kumpanya Supernus Pharmaceuticals, samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 56%. Ang stock ng kumpanya ay aktwal na nagkakahalaga ng humigit kumulang $32.11. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $38.81. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi guru, markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Supernus Pharmaceuticals. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru, markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy order sa $32.1. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 35.27. Ang stop loss ay nakatakda sa 28.73. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang deal sa pagtatapos ng session sa Hunyo 26, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, EDALN ay isang balancing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru, markets.